Ito na po pala siya guys. Yung inahin ko. Yung bake guys. So, lumulusot pa yung ulo pero hindi nakasya yung katawan. So ayan guys. Kumakain yung inahin ko guys. So bali dyan ko nilalagay kasi dito. Ayaw niya guys. May tubig yan guys. So bali humihigop naman siya guys ng tubig. Umiinom. So di ko alam ba't nagkakaganito siya. Bali yung biik pala na guys nung siguro mga 2 o 3 araw yon nung nakalipas. Bali kumunti yung kain ng mga biik ko guys. So ganun. Bali may pumunta dito guys, tumingin ng biik ko kasi lechonin ng mga to guys. So yun. May tumalaw, tumingin sa biik. Simula nun sila yung tumamlay nun. So bali ginamot ko yung biik guys, yung mga biik ko dyan. Malakas na yan kumain ulit. May darak na nga yan guys, may darak na akong hinahalo. So ayan, yung konti lang yung kain ng inahin ko. So ayan siya, tumatayo. Bali ginamot ko sila yan guys. Tapos nung nangunguryente ako guys ng isda sa ilog, so pagdating ko dito, hindi pa ako naligo, pumunta ako sa sa kanilang makainan dyan sa mga biik. So pinakain ko sila kasi gutom. So dapat talaga naligo muna ako bago pumunta dito sa kanilang kulungan, sa baboy mismo guys. Bago ko sila pinakain, dapat naligo ako kasi galing ako sa ilog. Yung ilog kasi dito guys, minsan may tinatapon silang mga biik guys, mga biik na patay sa sa mga swine. So nakalimutan kong maligo muna guys bago pakainin kasi gutom na sila, kaya pinakain ko kaagad. So dapat pala hindi ko gagawin yun, maligo muna ako bago pumunta dito sa mga baboy ko guys. So yung mga biik guys malalakas na kasi pinainom ko sila ng yung tubig nila, nilagyan ko ng mefenamic, amoxicillin at saka bioflo. Itong inahin ko guys, hindi pwede itong painumin ng antibiotic, saka kahit bioflo o biogesic, nag-aalangan akong painumin to guys. Kaya yung pinainom ko lang dyan, cobra guys. May natira pa nga guys, konti na lang. Ayan. So yan lang inano ko dyan sa kanya, sinubo. Kasi kahapon hindi siya umiinom ng kahit tubig guys. Kumakain siya pero nakadapa dyan guys, o nakahiga, nakaupo, yun, kumakain siya. So ngayon tumatayo naman siya guys, malakas naman siya. Kaso hindi na siya humuhuni o tumutunog. Kasi di tulad dati, gutom na gutom yan pag nagpakain ako sa anak niya. Inuuna ko yung anak niya, nagwa-wild na yan na gusto rin kumain. So ngayon wala talaga siyang imik okay, so ayan. So kumakain naman siya guys. Purong feeds muna nilalagay ko, saka iniwalay ko sa tubig niya para hindi mapanis. So umihigop siya dyan ng tubig. So buntis kasi, kaya hindi ko pwedeng painumin ng gamot. So hindi ko alam guys kung swine pa rin to, kasi pag nanguryente ako sa ilog may mga patay na hayop ako naamoy. Minsan kasi guys kita ko talaga yung mga biik, yung kasagsagan ng guys, ng nagkamatayan yung mga baboy dito. May mga baboy, mga biik talaga guys na tinatapon lang nila sa ilog.
Sana makasurvive ulit siya guys. Buntis na to guys eh. Sayang naman, napakabait nito. Ayan guys, mga litsunin na yan guys. Nasa 80 days na yan, 82 siguro. Hanggang 85 days na mga yan. Litsunin na yan guys, may darak na kang akong pinapakain. Nasa 30 to 40 kilos na mga to guys. So iga na naman siya. So yan guys. Sana makasurvive siya ulit guys. Wala naman siyang lagnat guys. Chinecheck ko palagi, kinakaba ko siya baka magkalagnat. So palagi ko siyang nililigo ng suka. Yan guys, suka. Dito yung suka ko. Pinupunasan ko siya guys. Ito guys, itong pamunas na to guys, ito may ano yan guys, suka yan guys. Ayun, may suka pang natira. Yan, suka yan guys. So yun lang yung ginagamot ko muna sa kanya. Nililigo ko siya ng suka sa katawan, pinupunasan. Tapos itong basahan, pinipiga ko dun sa ulo niya para maraming suka doon. So nangangati siya guys, pero normal na yan kasi mahapdi naman talaga yung suka at saka makati sa balat. So ayan, yung marami siyang kagat ng lamok kasi hindi umaabot ng umaga yung katol ko. Minsan hindi ko na pinapalitan. Ayan siya guys, oh.